Ako po si Monica, 28 years old. Isa din ako sa mga masugid na tagapakinig. Kaya naman, naisipan kong ibahagi din ang istorya ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Umpisahan kong magsalaysay nung 22 years old pa lang ako. Ganito nag-umpisa ang kwento. Monica, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang magpapagabi? Hindi mo alam ang nararamdaman namin ng ama mo. Nag-aalala kami sa'yo, Monica. Tingnan mo nga, maghahating gabi na. Ngayon ka lang umuwi. Ganyan pa ba ang oras na pag-uwi ng dalagang may mayos na pag-iisip? Babae ka. Hindi mo ba alam na delikado ang ginagawa mo? Paano na kung mapahamak ka dyan? Hindi ka ba nag-iisip? Yung mga kaibigan mo na lang ang laging kasama mo. Nagkaroon ka na ng sungay mula nung nakilala mo ang mga barkada mong yan. Hindi mo ba iniisip ang mga ginagawa mo sa buhay mo? Monica, binigyan ka namin ng pagkakataon para makapagtapos ka din sana sa pag-aaral mo. Para naman hindi ka mahuli. Tingnan mo ngayon ang ate mo. Nakapagtapos na siya sa kanyang pag-aaral. At nakahanap na rin siya ng magandang trabaho. Ganyan din ang gusto namin mangyari sa iyo. Yung makapagtapos ka at may magandang trabaho. Ang taas ng pangarap namin sa iyo, Monica. Pero, ikaw, wala kang pangarap para sa iyong sarili. Hindi ko alam kung paano ka namin tutulungan dahil ikaw mismo, sarili mo, hindi mo alam tulungan. Monica, maawa ka naman sa amin ng ama mo. Lagi na lang kaming nag-aalala. Hindi namin alam kung anong oras ka na naman uuwi. Ang sabi ng aking ina. Tapos ka na ba, ma? Kung tapos ka na, ako naman. Hayaan mong sabihin ko naman ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo, sobrang sakit ang mga sinasabi mo. Lagi na lang ako yung may masamang ginagawa. Lagi na lang sa akin nakatuon ang atensyon nyo. Samantalang yung kapatid ko, lagi niyong pinupuri. Nakapagtapos na siya sa kanyang pag-aaral at may magandang trabaho na. Bakit, ma? Nakalimutan niyo na ba kung sino siya bago niya nakamit ang gusto niya? Ma, pareho lang kami nun. Kaya nga ako gumaya sa kanya eh. Dahil inaasahan kong ibibigay niyo din sa akin ang atensyon at pagmamahal. Gaya ng binigay niyo sa kapatid ko. Nung napariwara siya, lagi niyong sinusubaybayan. Lagi kayong naglalaan ng oras para sa kanya. At hindi lang yan, ma. Lagi niyong pinaparamdam din sa kanya na mahal niyo siya. Alam niyo bang naiinggit ako sa kapatid ko? Kaya ako nagawa ang ganito? Ma, umaasa ako na sana yung trato niyo sa kanya nun, ganun din sana ang trato niyo sa akin ngayon. Pero, nagkakamali pala ako dahil kahit anong gawin ko, wala din palang silbi ang lahat. Yung kapatid ko pa rin ang nakikita nyo. Ang sagot ko sa aking ina. Monica, tumigil ka na. Huwag mo akong pilitin. Baka hindi ako makapagtimpi. Masabi ko na ang lahat sa'yo. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Huwag mo muna akong kausapin. Ang sabi ng aking ina. Sa sinabing yun ng aking ina, sumagot naman ako at ang sabi ko sa kanya, anong ibig niyong sabihin? Anong totoo? Ma, tinatanong ko kayo. Ano ang ibig niyong sabihin? Nung time na yon,
hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman sinasadyang masigawan ko ang aking ina. Monica, wala kang karapatan na sigawan ako ng ganyan. Dahil hindi ako ang tunay mong ina. Kinuha ka lang namin sa bahay ampunan. Sa kagustuhan namin na may kasama ang nag-iisang anak namin. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong pilitin. Nasabi ko na ang hindi ko pa sana sasabihin sa'yo ngayon. Ang sabi ni Mama. Nung narinig ko ang mga sinabi ni Mama, tumakbo ako palabas ng bahay. At agad akong dumiretso sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko. Hindi ko matanggap na ampun lang ako. At dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman, nagpasya akong huwag nang bumalik pa sa bahay ng mga taong umampun sa akin. Nung nasa bahay na ako ng kaibigan kong si Lenny, kinausap niya ako at ang sabi niya, Monica, anong plano mo ngayon? Ang tanong nito. Lenny, hindi ko alam. Gusto kong makalimutan ang lahat. Gusto kong isipin na hindi totoo ang mga ito. Sobrang nasaktan ako, Lenny. Hindi ko matanggap na isa pala akong ampon. Nasaan kaya ang mga totoong magulang ko? Ang sagot ko sa kanya. Alam mo, Monica, naiintindihan kita. Kaya lang, nandyan na eh. Wala na tayong magagawa. Kahit masakit, tanggapin mo na lang na isa kang ampon. Kaya pala ganon ang mga magulang mo, Monica. Hindi ka naman pala totoong anak. Pero okay lang yan, Monica. Huwag mo sanang isipin na nag-iisa ka. Nandito kami, ang sagot ni Lenny. At habang nag-uusap kami, dumating ang mga kaibigan namin. At may kasama silang bagong mukha. Araw kasi ng Biyernes noon, kaya gaya ng dating nakasanayan namin, magiinuman kami. Yan din kasi ang araw na umaalis ang mga magulang ni Lenny. Kaya malaya kami. Nung ipinakilala nila sa akin si Josh, ewan ko ba kung bakit naging magaan ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naging magkaibigan na nga kami. Ang alam ko noon, hanggang kaibigan lang ang lahat sa amin. Pero, hindi lang pala kaibigan. Dahil sa palagi kaming magkasama na develop ang aming nararamdaman. Nagulat na lang ako nung muling nagkita kami. Nanligaw na siya at dahil nararamdaman ko naman na gusto ko siya, hindi ko na pinahirapan. Sinagot ko na agad. Nung magkasintahan na kami, hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Dahil sa matinding kapusukan namin, nangyari na ang lahat. Sa hindi inaasahan, naisuko ko na ang aking bataan sa BF ko. Magsisiman ako, pero wala na akong magagawa. Lalo na at nararamdaman ko ng unti-unti nang nagbabago si Josh. Pagkalipas ng isang buwan, dito ko nalaman na buntis ako. Sinabi ko kay Josh ang kalagayan ko, pero baliwala sa kanya. Ang gusto niya nun, ipalaglag ko ang bata. Pero hindi ako isang kriminal. Hindi ko kayang patayin ang aking anak. Nung nalaman ng kaibigan kong si Lenny na buntis ako, sinabi niyang unahan ko na daw ang bagong babae ni Josh. Ayon sa kwento niya, may babae daw ito. At sa sinabing yun ni Lenny, agad akong pumunta sa bahay nila Josh. Nung nakarating na ako sa bahay nila Josh, nagulat at nagtataka ang kanyang ama. Kaya lang, ang sabi niya sa akin, naintindihan daw niya ako. Laking pasasalamat ko nun dahil mabait ang ama ng BF ko. Si Josh naman, galit na galit siya.
Galit siya sa aking ginawa. Kaya lang, ang sabi ng ama niya, panagutan mo ang mag-ina. Nagsama nga kami bilang mag-asawa. Kaya lang, hindi maganda ang naging samahan namin. Dahil hindi niya ako tinuring na asawa. At dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, nakunan ako. Oo, nawala ang unang baby sana namin dahil sa ginagawa niya sa akin. Nung nawala ang anak namin, lalo itong naging malamig. Lagi pa niyang sinasabi na umalis na daw ako dahil wala na daw dahilan para tumira pa ako sa bahay nila. Mahal ko si Josh, kahit ganon ang ginagawa niya sa akin. Lagi kaming nag-aaway noon at si Bianan ang laging nagpapatahan sa akin. Lagi niyang sinasabi na magbabago din daw ang anak niya. At dahil naniniwala naman akong magbabago siya, hindi ko siya iniwan. Hanggang lumipas ang 1 taon, nararamdaman ko ang kakaibang trato ng biyanan ko. Pakiramdam ko, hindi na manugang ang turing niya sa akin. Nung una, hindi ko pinapansin. Kaya lang, habang tumatagal, mas lalo itong lumala. At hindi ko inaasahan ang sasabihin niya nung nasa sala kaming dalawa. At ang sabi niya sa akin, Monica, alam kong hindi ka na masaya sa piling ng asawa mo. Nararamdaman ko din na hindi na niya naibibigay ang mga pangangailangan mo. Kung hindi niya kayang ibigay, nandito ako. Kaya kong punuan ang pagkukulang niya. Alam mo, naiintindihan kita. Dahil tao din ako, gaya mo. May pangangailangan din. Ilang taon na din kasi mula nung namatay ang asawa ko. Alam mo, mula nung namatay siya, hindi na ako muling nakatikim pa. At habang nagsasalita ang biyanan ko, nararamdaman ko na siyang lumalapit sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko na ang hininga niya sa aking tenga. Na yun naman ang naging dahilan para tuluyan na akong bumigay. Oo, doon sa sala. Doon ang unang digmaan namin. Pareho kaming nangangailangan, kaya pinagbigyan namin ang aming mga sarili. Yung unang beses na may nangyari sa amin, nasundan pa yun ng ilang beses. Lagi naming ginagawa nun, lalo na kung lasing na ang asawa ko. Pag alam niyang lasing ang anak niya, lagi niya akong ginagapang. At ang lagi kong sinasabi sa kanya, Papa, huwag mong bibilisan, baka magising ang anak mo. Laging ganon ang ginagawa namin. Hanggang sa naisip kong mali ang ginagawa ko. Hindi na tama to. Naisip ko nun kasi na sarili ko lang ang niloloko ko. Dahil pumayag akong maging parausan ng biyanan ko. Nung naisip kong mali ang ginagawa ko, nagpasya na akong umalis na sa bahay na yun. Naghanap ako ng trabaho at sa awa ng Diyos, may tumulong sa akin para makapagtrabaho sa pamilyang masasabi kong sila na ang pamilya ko ngayon. Nagtrabaho ako bilang isang kasambahay. Mabait ang mga amo ko dahil tinuring nila akong hindi na iba sa kanila. Sa madaling salita, pamilya na ang turing nila sa akin. Sa ngayon, nandito pa rin ako. Masaya ako ngayon dahil nakatagpo ako ng mga taong mabait at tanggap nila kung sino ako. Yung mga pangit na nangyari sa buhay ko, hanggat maaari, ayaw ko nang maulit pa. At ayaw ko nang mangyari pa sa buhay ko ang mga yun.
gusto ko nang itama lahat yung mga mali. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Monica.